slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. At isang aktibong I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sa social media. Alam ko, ngayon ay isang napaka-importanting araw, Friday. Thanks God, it's Friday. Kaya yung ating mga kababayan ay, ang iba nakapahinga na siguro. At syempre, yung iba ay naghihintay dito sa interview natin kasi kahapon at mga ilang araw na rin itong pinaikot natin makinig sila. No? Maraming salamat po sa pagkakataon, Ron. Maraming salamat po, Attorney Sunny. So muli po, ang ating pong flow ng pag-uusap po natin ng panayam na ito, una, pag-uusapan natin ang inyong plataforma. Pangalawa, ang inyong karanasan. Pangatlo po, ang issue ng bansa. At pang-apat, ang masasabi. So ready na po ba tayo, Attorney Sunny? Okay po, handang-handa na po tayo. Okay At hihintayin natin ang mga tanong na ibabato sa atin. Okay po. Sa unang tanong po, ito po ay tungkol sa inyong Masyadong plataforma. pang-barisang. Sige po. Apa. Sa iyong pananaw po, Attorney Sunny, ano ang mga pangunahing issue na kinakaharap ng mga manggagawa sa bansa at ano ang mga konkretong hakbang na nais mong ipatupad upang matugunan ang mga ito? Kung tingnan natin ang buhay manggagawa ay ang kahirapan talaga na kanilang hinaharap araw-araw. At yan po isa sa mga dahilan dyan ay siyempre napakababa po ng sahod ng ating mga manggagawa at hindi sila makaahon. At maliban dyan ay yung issue ng kontraktualisasyon, hindi sila nare-regular sa kanilang trabaho. Paulit-ulit silang
nag-a-apply dahil after 6 na buwan o 5 buwan ay tanggal na sila sa trabaho. Pero ang trabaho nila ay necessary and desirable at regular. Ibaga, disposable yung mga manggagawa. Pero regular yung trabaho nila. Isa pa sa mga dahilan din ay siyempre wala silang kapangyarihan sa loob ng pagawaan na makipag-negotiate ng kanilang mga benepisyo at sahod kasi wala silang union. Hindi sila nakapag-union kasi tinatakot sila o inaharas sila. Ang iba nga ay nare-red tag, ang iba ay pinapatay. Kaya yun po ang ilan sa mga problema ng mga manggagawa. Kaya marami sa ating mga manggagawa ay nag-abroad na lang para makahanap ng green pasture, ika nga. 6,300 plus araw-araw ang umalis sa ating bansa para maghanap buhay sa ibang bansa. Mhm. Ano po kaya yung nabanggit nyo po, no, Attorney Sunny, itong mga nag-iibang bansa ng mga kababayan natin? Ano po kaya yung konkreto ninyong programa para hindi sila mapaalis ng bansa para dito po magtrabaho na sa atin? Siyempre ang isa ay yung sahod, Mm-mm. yung kakulangan sa sahod. Kaya tutukan po natin na ang manggagawa ay mabigyan ng priority, lalong-lalo na pagsasabatas ng sahod na nakabubuhay. Sa kasalukuyan kasi, very discriminatory ang sahod ng Pilipinas eh. Kung nasa probinsya ka, mababa ang sahod mo kaysa mga nasa Metro Manila kasi regional Mm-mm. yung wage scheme sa Pilipinas. At nakita natin na nagsimula ito noong 1989 hanggang sa kasalukuyan. Dapat i-break natin yan na makilala at huwag ma-discriminate ang mga manggagawa sa probinsya. So ang gusto natin ay pambansang sahod o pambansang minimum wage tungo sa nakabubuhay na sahod. At ang isang pamamaraan dyan, unang-una, siyempre, buwagin muna natin, i-break natin yung ceiling na regional. Kaya pabor ako doon sa panukala sa House of Representatives at sa Senado na magkaroon ng pambansang pagtaas ng sahod. Kaya nakabinbin ngayon sa House yung 200 pesos minimum wage. Sa akin palagay, very significant amount yan, pero not enough to achieve the goal of the Constitution na family living wage. Kaya ang ating susuportahan po natin yung 200 pesos wage increase na yan, buong Pilipinas, no? Kada araw. At syempre, sikapin din natin mas maitaas pa yan sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga union para ma-empower ang mga manggagawa sa loob ng pagawaan na maitaas ang sahod kaysa minimum wage lamang. Mhm. At siyempre, yung issue ng contractual decision ay Opo. tututukan din natin. The other day, nasa National Labor Relations Commission ako o kahapon pala, sa Calamba. At tinulungan natin yung mga manggagawa na ma-regular sila sa trabaho. Ngayong araw na ito ay nakatanggap tayo ng desisyon na yung dalawang manggagawa ng isang gig company ay sabi ng National Labor Relations Commission ay sila ay mga regular na mga manggagawa. Pero hindi natin matulungan lahat ng mga manggagawa. No? Dapat ang ating batas ay baguhin natin para at least klaro na i-prohibit natin talaga yung labor-only contracting, yung Indo, yung 555, no? Yung nagsusupply lamang ng trabaho at wala namang capital, ginagamit ang mga manggagawa ng negosyo. Parang commodity yung mga manggagawa. Dapat ating i-address yan sa ating mga batas. At syempre, strengthen natin yung karapatan ng mga manggagawa na mag-union. Dapat i-liberalize natin yung pag-recognize ng bargaining agent ng mga manggagawa para at least mabilis ang pagkilala sa union bilang bargaining representatives ng mga manggagawa. So yun po ang ating tutukan. At syempre, hindi lamang yan, dapat talaga
ay merong stable job sa Pilipinas. At isang pamaraan dyan na nakikita ko ay yung pagmoderno sa ating agrikultura, paggawa na productive ang ating agrikultura tungo sa tinatawag nating agro-industrialization, sapagkat kapag modern yung agrikultura natin at maunlad yung ating industriya, palagay ko may mas likha tayong maraming trabaho. Sa kasalukuyan kasi mas malaki yung service industry natin kaysa agriculture at saka sa manufacturing. Sa agriculture natin ay 21% ng ating workforce ay nandyan. Agricultural country tayo, dapat malaki ang ating workforce dyan. Ano? At sa ating manufacturing ay mga 17-19% lamang ang mga manggagawa dyan. Gusto natin mangyari ay mas marami ang manggagawa sa agrikultura at sa industriya. No? Kaya yun ang ating tutok. At syempre, isa ring pamamaraan para umunlad yung ating kanayunan ay ating tulungan yung mga small, micro, at medium industry sa kanayunan na lumago. No? At magagawa lamang yan kung may stimulus, no? Na pondo na ibigay ang gobyerno para sa soft loan, para sa zero interest loan, para sa subsidy sa mga small, micro and medium industry. Kaya propose natin yung sabi ni Attorney Leni Robredo nung tumakbo siyang presidente noong 2022 na dapat may 100 billion na stimulus fund para matutulungan itong ating small, micro, and medium industries. At isa pa, para sa ating mga kabataan, ako po'y hindi nakapagtapos ng kolehiyo kung walang scholarship na binigay ang gobyerno. Kaya tututukan natin ang full scholarship para sa anak ng mga manggagawa, anak ng magsasaka, at yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Ano? Hindi lamang free tuition dapat. Dapat may allowance din sila, may libreng libro at computer, siyempre. At siyempre, kung malayo yung eskwelahan sa kanilang tirahan, siyempre dapat may transportation allowance. Yun po ang ibinigay sa amin ng Mindanao State University nung ako'y nag-aral doon. So may scholarship yung gobyerno, sinusuportahan. Kaya po ako'y nagtapos sa kolehiyo. At siyempre yung College of Locona ay working student tayo. Kaya nakatayo na tayo sa sarili dahil sa tulong ng gobyerno. Kung wala yung tulong ng gobyerno, palagay ko ay mahirapan akong makapagtapos sa college at maging abogado. Napakaganda po ng mga binanggit nyo po, no? Pero punta po tayo doon sa binanggit nyo po na union kasi Attorney Sani, marami po tayong mga manonood, marami tayong taga-subaybay na mga Gen Z at mga first time na manggagawa. Ano po ba ang ibig sabihin ng union at gaano kahalaga ang union sa isang kumpanya o sa isang trabaho? Ang unions ay napaka-importante sapagkat kung ikaw ay manggagawa at kasapi ng union, ay hindi ka naghihintay sa gobyerno para itaas ang sahod at itaas ang inyong benepisyo. So halimbawa, yung mga kumpanya na may union, kung ang minimum wage sa Metro Manila ay 645 lamang, yung may mga union ay nakakatanggap yan ng living wage na ng 1,200 pesos, 2,000 pesos a day dahil nakapag-negotiate sila ng collective bargaining agreement na nagbibigay ng mas mataas na sahod sa mga manggagawa. So yung union ay parang instrumento ng katarungang panlipunan. Kung marami ang union at kasapi ang mga manggagawa diyan, ay siyempre mas equitable yung paghahati-hati ng kayamanan ng isang bansa. Halimbawa, yung Denmark, 70% of the workers are members of the union, kaya hindi na pinag-usapan ang minimum wage. Pinag-usapan na lamang kung magkano ang living wage ng mga manggagawa sa bawat araw. Kaya ang nagdidesisyon ay ang union at ang mga employers. Very strong din ang organisasyon ng mga employers sa Denmark. Hindi lamang sa Denmark ang pinaka-model natin, sa Germany, sa Scandinavian countries, at syempre sa Singapore ang pinakamalapit sa atin. Yung
inisyatiba ni Lee Kuan Yew, isang labor leader at isang labor lawyer, no? Noong 1959 ay naging prime minister sa Singapore at ginawa niyang, siyempre abogado siya ng union, malakas ang union sa Singapore. Pero hindi ibig sabihin na kapag pinapalakas mo ang union ay against employer ka na, no? Malakas din siyempre ang negosyo sa Singapore dahil nag-uusap yung mga manggagawa at yung employer kasama ang gobyerno. So sa mga decision making, kaya nabalansin nila ang maging pro-union at maging pro-business. Kaya after Lee Kuan Yew's term, no, mga 20 years, a sleepy village, a third world country like Singapore, it became anong tawag doon? Singapore became a first world country after 20 years under Lee Kuan Yew. At siyempre, walang resources noon ang Singapore, maski tubig nga kulang na kulang. Ngayon, center of trade and business. At siyempre, malaki ang sahod ng mga manggagawa at yung social protection sa mga manggagawa ay very strong. At yung very strong din ang kita at productivity ng mga businesses sa Singapore. So dapat ganun yung ating ginagawa sa Pilipinas. Gawin natin ng Pilipinas na first world country. At hindi mangyayari yan kung ang mga lumang politiko pa rin ang ating pipiliin kasi wala naman sila mga bagong ideya. Kaya mas maganda itong sinabi mo, Dr. Ron, na pag-usapan natin ang programa sa gobyerno. At siyempre dapat may panaginip tayo, may mga pangarap tayo. Sapagkat sabi nga ng isang babae, Women's Month ngayon, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Kaya pumangarap tayo. Huwag na nating piliin yung mga dating mga politiko. No? At yung mga, siyempre, sinasabi natin palagi, yung Senado o yung Kongreso, ay hindi pabrika ng pelikula. Kaya huwag naman halos lahat ng mga tao dyan ay artista o mga popular na mga tao. Pagbaguhin natin yan. At syempre, ang Senado naman ay hindi yan, anong tawag nito? Hindi yan private corporation. Yung board nila ay nanggagaling sa iisang o dalawang pamilya lamang. So, dapat isa-isa lang. 120 million ang mga Pilipino. Kung 2 o 3 pamilya lang ang nagkokontrol sa ating Senado, 24 lang yan sila. Walang patutungan tayo. Hindi tayo maging first world na sinasabi ni Defense Secretary Norberto Gonzales na tumatakbo ng senador. Okay? Dapat may pangarap tayo. At mabibigay lamang ang pangarap niya ng mga bagong politiko, yung mga nagsasalita at nagdadala ng kanilang programa. At humarap sa mga debate. Hindi nagtatago. No? May mga iniimbita tayo na ipakita yung kanilang plataforma hindi nagpapakita. Dahil siguro wala silang maipapakita o ayaw nilang i-discuss yung kanilang plataforma. Formal lang ang gusto nila. Opo, tama po yun, no? Katulad ng ginawa po ng usapang positibo, lahat po ng kandidato wala pong pinili. Katulad po sa disclaimer na sinabi kanina, lahat po ay pinadalahan namin ng mensahe at ng sulat, no, para dito sa ating plataforma. Ayan mga kababayan, napakinggan natin ang plataforma ni Attorney Sunny Matula. Sa ating pagbabalik, mapapakinggan naman natin ang karanasan ni Attorney Sunny tungkol sa kanyang plataforma na ito. Kung bakit niya gustong gawin ang lahat ng ito sa Senado. Bago natin sagutin yan at bago natin mapakinggan ang karanasan na yan, panoorin po natin ang video na ito mula sa COMELEC para tayo ay maging responsable at maging gabay ito sa ating responsableng pagboto. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang?
Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataporma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataporma. Pangalawa, maging informed na puta. Muli po kami ay nagbabalik ni Attorney Sunny Matula at sana po no, yung gabay sa pagiging responsableng pagboto na iyon ay sundin natin mula sa Commission on Elections. Ngayon po tutungo na tayo sa karanasan po ni Attorney Sunny. Alam naman po natin na kayo ay abogado no at magiging defender sa Senado. Pero sa inyo pong mahabang panahon no ng pagiging abogado, ano po ang maidadala ninyo sa Senado na pinaghugutan mula sa inyong karanasan? Yung talagang malapit sa puso ninyo. Siyempre, tayo po ay nagmumula sa uring manggagawa sapagkat ang aking mga magulang ay galing sa landless farmers mula sa Negros, and they went to Mindanao in the land of promise in the 1950s para at least magkaroon ng magandang buhay. At hindi tayo lumaki sa isang buhay na marangya, tayo ay lumaki sa buhay na mahirap. Kaya sabi ko kanina, kung wala yung scholarship ng gobyerno na ibinigay sa atin, hindi tayo makapagtapos ng kolehiyo. At siyempre, nakaranasan din natin yung gera noong 1970 sa Mindanao, at tayo nakaranas na maging tawag nila ay bakwet sapagkat evacuate tayo ng ating pamilya ay evacuate na nagsinilang tayo sa Maguindanao, isang Muslim dominated province sa Cotabato, particularly sa Sultan sa Barungis. Ngayon ay tawag ay Maguindanao del Sur. At nagbakwit tayo sa Agusan dahil sa giyera na nangyari. So naranasan natin yung hirap nung maliit pa tayo. At syempre dahil mahirap, naging newsboy tayo at naging tawag nito rubber plantation worker, naging topper tayo sa isang rubber plantation sa Agusan del Sur. No? Kaya maaga tayong nagigising. 4 o'clock pa lamang para tawag noon ay sasanggot o magkakat ng rubber tree para tumulo yung latex. Parang gatas yun, puti na ginagawang rubber. So naranasan natin yan. At nung tayo nag-aral sa Butuan City, sa Agusan National High, ay siyempre
naging newsboy tayo para makag-survive sa pag-aaral. Hindi lang nga newsboy, naging car wash din tayo dyan sa mga sinihan, no? Sa paggabi na. No? At naging shine boy din tayo. Marami tayong nadaanan para makasurvive lamang. Ano? Kaya nakikita natin ang importansya ng pag-aaral. Sa pagpalagay ko talaga yung edukasyon ay siyang aangat sa buhay ng ating mga kabataan. Kaya yung ating mga kabataan ay sikapin talaga na magkaroon ng edukasyon. Kaya ako ay nag-i-encourage talaga na yung mga kabataan natin ay may scholarship para at least makaahon sa hirap ng buhay. So ang karanasang ito ay nagturo sa akin na dapat kumilos para sa mahihirap. And nung nasa Mindanao State University ako, na-expose ako sa mga magsasaka sa Lanao del Norte, yung mga kasapi ng Federation of Free Farmers at yung lakas ng magsasakang Pilipino. So, kaya nalaman natin yung agrarian problem sa Pilipinas, sa pangailangan ng agrarian reform at pag-distribute ng lupa. At siyempre, paggawa ng produktibong sakahan. At hindi lamang yan, nung nasa Mindanao State University tayo, and na-expose tayo sa mga manggagawa sa industrial city sa Iligan. Ano? May napakalaking National Steel Corporation dyan at nakasama tayo ng mga manggagawa naman sa Federation of Free Workers. Kaya maski estudyante pa ako noon ay exposed na ako sa FFW dyan sa Iligan City sa Mindanao. So nag-organisa tayo ng union, nakasama tayo sa mga strike nila at mga mass action na kasama tayo. Kasama nung una yung Bandila, yung bansang nagkakaisa sa diwa at layunin. So nakasama tayo dyan bilang aktivistang estudyante. So yun ay ating naranasan. At nung nasa Metro Manila na tayo, nag-aral tayo ng abogasya dyan sa Manuel L. Quezon University sa Quiapo. Kaya batang Quiapo daw tayo. Kaya at nang nag-aral tayo sa College of Law, at na-expose tayo sa buhay talaga, sa tunay na buhay. Kung titingnan mo ang buhay, ang Quiapo ang puntahan mo. Nandyan yung Muslim mosque, nandyan yung simbahan ng Nazareno, sa harap ng Plaza Miranda. At alam na alam natin ang mga batas kasi mga justices at judges yung ating mga faculty, mga professor. Kaya alam natin ang batas. At syempre alam din natin ang buhay. Alam natin kung saan ang pinakamasarap na mami sa Quiapo, dyan sa Aligid Street. At ang pinakamurang kape doon sa aming kantin noon sa MLQU College of Law. So alam natin ang batas, alam natin ang buhay, ang practical na buhay dahil tayo po ay nakababad sa buhay ng mga Pilipino. So ang karanasang ito ay magdadala sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas na hindi mahiya na mag-offer ng alternatiba sa kasalukuyang sitwasyon na kinakailangan talaga ang pagbabago. So hindi lamang tayo marunong sa batas, tayo po ay nagtuturo ng batas sa 3 universidad sa Metro Manila. So we are an expert in labor law other than a practitioner of labor law. Kaya hindi tayo ikahihiya ng ating mga manggagawa na mag-represent sa kanila bilang boses ng mga manggagawa sa Senado. Alam natin kung paano baguhin ang labor code at ano ang kinakailangang probisyon nito na baguhin. Tulad halimbawa sa Article 99 ng Labor Code, Article 106, yung labor-only contracting, yung 99 hanggang 127 ay patungkol yan sa sahod at patungkol sa contractualisasyon. At siyempre, yung article ng pagtatayo at pag-recognize ng union, kinakailangan nating baguhin yan para mapabilis ang pag-organisa at pag-recognize ng union. At siyempre, alam na alam natin yung penalty na napakababa sa labor code. 1,000 pesos lamang hanggang 10,000 pesos ang penalty ng isang employer na nag-violate sa mga provision ng labor code. Ating itaas po yan kasi masyadong mababa yan. Baliwalain lang ating batas kung ang penalty ay napakababa.
So, expert tayo dyan sa labor laws kung paano natin resolbahin ang kasalukuyang problema tulad ng low wages, yung contractualisasyon, yung pagtatayo ng union at yung mga penalties na dapat baguhin sa ating labor code. Kaya nakasandig tayo sa isang konkretong karanasan, kaalaman kung tayo po ay mapiling senador ng Pilipinas. Pero ganun pa man ay ang ating layunin naman ay siyempre unang-unang manalo. Pangalawa po ay mapopularize yung issue ng mga manggagawa at yung pangatlo ay gawin nating platform para makapag-organisa ang manggagawa sa eleksyong ito. Mhm. Sorry. Ayun. Maraming salamat po, Attorney Sunny, no? Kitang-kita po natin simula sa pagbabanggit, paglalahad ninyo ng plataporma kanina at sa inyong karanasan, yung dedikasyon po ninyo. Ito po isang tanong, no, mula sa mga nabanggit nyo pong plataporma at sa inyong karanasan. Sa first 100 days po ninyo, kapag tayo ay palari, no, na maupo sa Senado, sa first 100 days ni Attorney Sunny Matula, ano ang kanyang ipaprioritize? Ano ang kanyang gagawin? Ay, siyempre, tutukan natin yung issue ng sahod. Kung paano makamit natin yung living wage at paano ang partisipasyon ng mga manggagawa na makamit ito. Tapos yung pangalawa, siyempre, napaka malawak talaga yung issue ng contractualisasyon. At mabigat-bigat yan, hindi nakayanan ni Duterte na lutasin yan. Binito pa nga niya yung kanyang sariling certified bill na wakasan ang kontraktualisasyon. So tutukan po natin yan ulit at palagay ko ang tutok yan sa Article 106 ng Labor Code at dapat ating categorically i-prohibit talaga yung labor-only contracting. Kasi sa kasalukuyan ay nasa Secretary of Labor lamang ang kapangyarihan na mag-prohibit. Dapat sa batas mismo ay ating i-categorical yan. Yung pagsusupply lamang ng trabahante sa mga kumpanya, binibenta mo yung mga trabahante at middleman, yung mga manpower agency at ang kooperatiba, palagay ko ay masamang-masama talaga yan. Ginagamit ang tao na isang commodity nga o isang mabibintang kalakal. Kaya hindi dapat mangyari yan. Tapos siyempre, hindi lamang sa pribadong sektor yan. Napakarami ding job orders, napakaraming contract of service workers sa ating gobyerno. 10 taon na, 5 taon na, contract of service pa rin. So regular yung trabaho niya pero contractual yung manggagawa. Dapat walang contractual na manggagawa sa regular na trabahante. Malaki ang nagawa natin dyan nung naging commissioner tayo sa Social Security System. Sa 4 na taon ko roon ay ating nakumbinsi yung Social Security Commission na dapat irregular yung 2,000 manggagawa na contract of service at job order sa SSS. Nagtagumpay po tayo sa 1,500 na manggagawa. Nakumbinsi natin yung employer's representative, nakumbinsi natin yung government representative na irregular ang 1,500 na mga job orders at contract of service workers sa SSS noong 2009 at 2010 ay na-regular sila na trabahante. Maaari palang gagawin yan. Na-regular 1,500. Yung 500 na naiwan ay ang hirap sa kanila ay hindi sila nag-qualify sa civil service examination. Siguro tutukan natin na dapat kung nasa trabaho ka na ng 10 taon o 5 taon, ikaw ay kwalifikado na sa civil service. Hindi ka nadadaan ng civil service exam. So gawin natin po yan sa batas. No? Yung mga taong ganyan, kasi 5 taon ka na dyan. Kung hindi ka, so may karanasan ka na sa gawa ng gobyerno, di ba? So kung umabot ka na ng 5 taon sa gobyerno, dapat regular ka na. So yun po ang ating gagawin para matutukan itong malawakang contractualization sa pribado at saka sa publikong sektor. Sobrang napakaganda po nung binanggit nyo na yun, no? Ayan po, marami nag-message po sa amin kagabi kung bakit daw inuuna namin yung plataforma bago yung karanasan, no? Gusto lang po namin i-explain, no?
Kasi kung titingnan natin, maraming mga kandidato sa local man or sa national na nagsasabi ng mga plataforma nila, pero hindi natin nakikita sa naging karanasan nila. Di ba? Kaya inuna namin yung plataforma para makita natin na tayong mga boboto sa ating mga kandidato, kung talagang nasa puso nila yung plataforma na yon, o mema na lang, no? O nasabi lang nila dahil gusto nilang mang-akit lang ng tao. At kitang-kita naman natin kay Kadodoy at kay Attorney Sani Matula na talagang galing sa karanasan itong plataforma na to at may dedikasyon at may puso. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang pinaka-importanting issue pagdating sa labor. Balikan po natin ang ating kwentuhan at panayam kay Attorney Sani pagkatapos ng patalastas na ito. Ako ay may buto. Wow! Ako ay may sa sikat ginamit. Di ko na makita. Puro pambobola. Sayang ang sa kurap at trapo. Kay Matula sana may defender tayo. Attorney Matula, defender ng Attorney Matula. Noto Trapo, Bao. Mga kaibigan ko, mag-isip po tayo, pumili ng wasto, Senado, no sa mga trapo, gonsat manluluko, yesa matitino, kay Matula tayo! Attorney Matula, defender ng Attorney Matula, defender. Ang Indo. Wow. Limang buwan hanggang diyan ka na lang. Masipag man at matiyaga, sabol ang manggagawa. Kontraktual, COS at GO, agency nag-hire sa iyo. Itigil ng Indo, Matula tayo sa Senado. Attorney Matula, defender ng Kami po ay nagbabalik ni Attorney Sani Matula at yan po, napanood po natin ang tatlong gawa po, no, ni na Attorney Sani Matula at ng kanyang team para sa kanilang campaign video. Ngayon, pupunta po tayo dito sa issue ng bansa. Isa sa pinaka-importanteng pag-usapan talaga, itong unemployment rate. Noong nakaraang January, nagkaroon ng balita na tumaas ng 95.7% ang unemployment rate dito sa ating bansa. Ngayon po, Attorney Sani, pag-usapan po natin ito. Ano ang inyong pananaw po sa kasalukuyang estado ng ating ekonomiya at ano ang mga hakbang na nais po ninyong ipatupad upang mapabuti ito, lalong-lalo na po sa konteksto ng pagtaas ng unemployment rate? Tumaas nga, 4% higit yung ating unemployment noong January. Ang last year ata yung average ay 3.1% yung unemployment. At tumaas rin yung underemployment. Ibig sabihin ay may trabaho, pero kulang sa sahod kaya naghahanap pa ng ibang trabaho. Okay, so nakikita ko talaga na kung 61% yung ating nasa service sector at 21% sa agrikultura at yung remainder ay nasa industriya, ay dapat tutukan natin yung ating agrikultura at yung ating industriya, lalong-lalo na yung manufacturing. Kasi doon ang maglilikha ng maraming stable and decent job. Yung service sector natin ay nakikita ko na yung pagsusupply ng manggagawa sa mga factory ay hindi maganda yan kasi sa service yan, no? Manggagawa ang sinusupply mo. hindi productive yan. No? Ginagawa lamang na kalakal yung mga manggagawa. So yun na diyan ang maraming contractualization. Diyan po ang maraming Indo. Diyan po ang maraming
seasonal na trabahante. So, dapat agrikultura ang ating tutukan. At sa agrikultura ay dapat moderno natin. Hindi lang dapat tayo ay mag-defend sa kalabaw. Dapat mechanized na. No? May mga traktura na tayo. At syempre, hindi lang traktura ang ating makinarya ang kinakailangan. Dapat may magtutulong din sa ating mga magsasaka na mga agricultural workers galing sa ating Department of Agriculture. Nakikita ko dyan ay sa kasalukuyan ay bumababa yung ating agrikultura dahil nawala yung 24,000 na mga agricultural extension workers na mula sa Department of Agriculture. Ito po ay na-devolve na sa local government at ang nangyari na na-devolve sila sa local government, itong 24,000 extension workers sa buong Pilipinas ay naging naging drivers ng mga politiko natin sa local government, naging hardinero, naging bodyguard at hindi natutukan yung gawain para pagpapaunlad ng agrikultura. So ang isang proposal natin dyan ay dapat ibalik sa Department of Agriculture itong mga agricultural extension workers natin na tumulong para sa ating mga magsasaka sa kanayunan. Para coherent ang ating tulong, hindi pa patsi-patsi. At siyempre paano ang pag-take care sa ating mga lupain, paano paggamit ng abono, paano paggamit ng artificial intelligence sa ating pagtatanim, pag-predict ng weather natin kasi maaari namang ma-predict yan, at anong mga dapat itanim na mga puno, na mga gulay, o anong mga variety ng rice o corn na ating gagamitin. So sa pagmoderno ng ating agrikultura, kinakailangan talaga tayo ng mga tao na eksperto dito. Kaya rin tinututukan ko itong scholarship para sa mga anak na magsasaka Kasi ito yung mga darating na mga bagong magsasaka, hindi na yung mga lumang mga magsasaka na luma ang kagamitan at luma ang pamamaraan sa agrikultura. So itong mga scholar natin na pinaaral natin ng mga anak na magsasaka, ay kayatin natin na magagaling para paano mapaunlad yung ating agrikultura, paano magamit ang siyensya, paano magamit ang teknolohiya, ang artificial intelligence para mapaunlad yung ating mga sakahan. Palagay ko ay mapaunlad pa natin kasi tingnan mo yung sa Vietnam. Palagi ko rin kinukumpara yung ating bansa sa ibang bansa Sa Vietnam po, ang average hectarage ng sakahan ay kalating hektarya lamang sa Vietnam. Pero ang kanilang palayan ay mas productive. Although sa Pilipinas, yung ating average sa farm ay 1.3 hectares. Pero mababa ang production. Alam nyo, yung kalahating hektarya sa Vietnam ay nagpo-produce ng 6 tons of rice. Samantalang yung 1.3 hectares natin sa Pilipinas, mas malawak kaysa Vietnam, ay 4 tons of rice lamang. Or 4.7 tons of rice. So hindi maabot ng 5 sa higit na 1 hektarya. So palagay ko ay may problema tayo sa teknolohiya. Ang irrigation problem din siguro kasi yung ating irrigation ay tinanggalan pa ng budget ng ating kongreso. So may problema rin yung kongreso. Nakaintindi ng agrikultura, tanggalan mo ng irrigation yung budget mo, mahirap yan. Pero mas maunlad pa siguro, dapat mag-aral din tayo sa Israel. Kasi mas mataas pa ang productivity ng Israel sa kanilang mga lupang sinasaka kaysa Vietnam. So kinakailangan tayo ng international cooperation sa Israel, palagay ko. So dyan po ang aking sinasabi na siguro tutukan ng ating gobyerno pagpapaunlad ng ating agrikultura. Dapat ang agrikultura din natin nakakonect sa industriya, sa manufacturing.
sapagkat yung ating mga saging ay malalanta yan pag mahinog na kapag hindi na process ng mga manufacturer natin. No? Kung raw lamang yan, madaling malanta yan. O yung ating mga pinya, no? Yung ating mga mango, pag hindi na-process yan, ay hindi tatagal. Kaya dapat yung agrikultura natin nakakonek sa industriya. Yung tinatawag natin na agro-industrialization. Kaya yung mga maliliit na negosyo natin dapat tumutok sa agrikultura at sa industriya. Kaya yung 100 billion na stimulus fund natin ay dapat nakatutok din sa kanila. Yung sinasabi ko na soft loan, yung negative interest loan, o maski direct subsidy, mula sa gobyerno ay dapat gagamitin ng mga estratehiyang ito. Ano bang ibig sabihin ko ng soft loan? So, halimbawa, mababa ang interest na ibibigay sa mga small, micro, and medium enterprises natin kung ang kanilang mga manggagawa ay nanatili, hindi tinatanggal, at syempre nirerespeto ang karapatan ng mga manggagawa ng mag-organisa ng union. Maaari din kung maging successful na ito, maaari maging para ma-encourage pa sila sa mga prioridad na agricultural products, ay maaaring negative interest loan. O ibig sabihin na pautangin ng gobyerno ng 100,000 pesos, babayaran niya 70,000 pesos na lamang. Kung maganda ang kaniyang treatment sa manggagawa niya, binabayad ng tamang sahod, binabayad yung tamang social security contribution, PhilHealth at ibig contribution. So maaaring negative interest on para mas lalo masigasig sila na ituloy ang kanilang business. O subsidy para sa mga talagang naghihikahos ng mga negosyo. So para naman siyempre masustento yung sahod ng mga manggagawa na ang gusto natin mangyari ay nasa living wage, mas mataas ang sahod para hindi sila ma-encourage na pumuntang abroad. So, yun po ang ating kinitingnan na Doc Ron, para at least mapaunlad ang ating moderno, yung ating agrikultura, mai-dovetail sa ating industriya para makapaglikha tayo ng maraming trabaho at umunlad yung ating bansa. So, modernisasyon, bigyan ng pondo para lumago ang ating ekonomiya. At may mas mataas ng sahod at disenteng trabaho yung ating mga manggagawa. Kaya yung ating slogan ay nakabubuhay na sahod, siyempre, disente at regular na trabaho para sa manggagawang Pilipino. Napakaganda po no. At isang pagtatama lang po, 95.7% ang itinaas ng employment rate noong January at 4.3% ang itinaas ng unemployment rate. At sumakto pa po yun sa number po ninyo, Attorney Sunny, 43, no? Oo. Okay. Meron po sinasabi po, ang isang manonood po natin na galing sa Facebook, ang sabi po, salamat po Attorney Sunny Matula sa makailang ulit na pagkakapanalo ng aming personal na kaso sa labor mula NLRC, Sir Terioray, na ngayon ay nasa Korte Suprema na. Patuloy ang pagtatanggol sa mga manggagawang nangangailangan ng serbisyong legal. God bless at mabuhay ka po. Number 43 para sa Senado, para Senador, at number 1 ka po sa aking balota. Makakliyente ko yan, o miyembro ng FFW. Marami na tayong kasong itinanalo mula sa National Labor Relations Commission, sa Court of Appeals, hanggang sa Korte Suprema, Hindi natin tinatantanan yan. Dahil sinusuportahan tayo siyempre ng Federation of Free Workers. At ang sumusuporta sa Federation of Free Workers, ang mga kasapi nito. So, na siyang nagko-contribute ng union dues, siyempre, at siyang sinasahod sa atin para at least maglingkod sa mga manggagawa. Opo, binasa ko po iyon para makita po natin na kahit hindi pa po kayo senador, ginagawa nyo na talaga, from grassroots talaga, itong ganitong uri ng advokasya ninyo at plataforma. Okay po. Idol ko si Lee Kuan Yew from a trade union lawyer to a prime minister. At siyempre may mga paborito, si Tony Blair ng Inglaterra.
dating abogado ng mga manggagawa na naging Prime Minister. Kaya at least may mga modelo naman tayo Opo. na masusundan. Mhm. So ayan no, hindi na po natin ito ikakat ang ating panayam kay Attorney Sunny. Dediretso na po tayo sa masa sabi. Nito pong mga nakaraang Okay. araw, tayo po ay nagpakalat ng mga tanong mula sa social media. Nagpakalat po tayo ng Aha. posters at meron po doong mga nakalakip no na mga Aha. tanong, no? May mga tanong po Okay. mula sa social media. At ito po ang masa sabi. Ang sabi ng masa, ano naman ang masasabi nyo po sa sinabi ng masa? So ito po ang unang tanong Yan parang bar exam. Hindi pa bar exam. Okay. mula po sa social media po. Maraming tao ang nagtatanong kung paano nyo po balak tugunan ang mga issue ng labor rights sa social justice. Ano po ang inyong mga plano? Okay. At alam ko po nabanggit nyo na yung iba, pero ano po yung mga gusto Aha. nyong ihabol doon? Yung aking tutok talaga yung nakabubuhay na sahod. Dahil kinakailangan talagang may share ang mga manggagawa sa kanilang ginagawang mga produkto o sa profit ng kumpanya. So kaya susulang po natin yung profit sharing din maliban sa palakasin natin ang union kasi yung union ay nagkakaroon ng empowerment ang manggagawa sa loob ng pagawaan. Alam naman natin na kung mas mataas ah, ang kita ng ating mga kompanya, ay dapat may hati dyan yung ating mga manggagawa. Lalong-lalo na ngayon, ano? Yung ating taxes para sa mga korporasyon natin, yung sa Create Law, ay ibinaba po yung taxes. So, ibig sabihin ay mas tumaas ang income ng ating mga korporasyon. Mula 35%, ano, ay ginawang 25%. At yung mga maliliit talaga, ginawang 20%. So 15% savings para sa ating mga korporasyon. I-share naman nila yung kanilang savings. Sapagkat nakikita naman natin na umuunlad yung ating ekonomiya. Pero yung mga manggagawa ay lumalangoy pa rin sa hirap at hindi nagbabago ang buhay. So i-share naman natin kaya tayo po ay sumusulong ng pagtaas ng sahod sapagkat kung may laman ang bulsa ng manggagawa ay may pambili siya ng kikiam, ng maruya, ng barbecue dyan sa tabi-tabi. Sabi nga namin hindi naman yan dinadala abroad yung increase ng wages. Dito yan pinapaikot sa ekonomiya natin. Hindi yan dinadala sa Singapore para manood ng Taylor Swift. Ano? O pumupunta sa Los Angeles para manonood kay James LeBron. Kaya dito yan sa Pilipinas ginagamit. Yung iba ay, yung mga mayayaman sila lang pwede doon. Pero yung mga mahirap, dito talaga sa bansa ginagamit ang kanilang mga kita. Kaya nagpapalago yan sa ating ekonomiya. Mhm. Ito pa po, isa po mula sa masa. Ako po ay merong kapatid na high school pa lamang. Pero po siya ay may Mhm. trabaho as virtual assistant. Ako naman po ay college graduate pero hirap magtrabaho. Sa tingin niyo po ba kailangan babaan ang experience requirements sa trabaho para umonte ang unemployment rate? Maraming salamat po. Ano po ang masasabi niyo doon? Ang ating titingnan dyan ay yung trabaho o yung pinag-aralan ba natin ay kinakailangan ng ating ekonomiya o ng ating mga industriya. Kaya dapat pag-aralang mabuti ng ating nasa gobyerno, siyempre ng mga mambabatas natin, yung mismatch na sinasabi na hindi naman natin kinakailangan ang mataas na edukasyon sa maraming trabaho. So kung kinakailangan ng vocational at technical courses, ay siyempre dapat yun ang ating tutukan. At kung kinakailangan naman natin ng engineering, ng science at technology, at siyempre, yun ang ating tututukan. Pero palagay ko ay halimbawa yung paggamit ng artificial intelligence natin. Ano? So yung computer engineering ay napaka-importante yan sa kasalukuyan. Ano? Natutukan din natin. May batas ngayon na inaprubahan si Presidente Marcos pero kinakailangan pang
i-implementa ito. Yung tawag noon ay enterprise-based education and training. Palagay ko magandang batas na yan. Pero kulang pa kasi yan eh. Kinakailangan ng pondo. Kaya kinakailangan natin suportahan ang pagpondo nitong enterprises-based educational training. Ano? Kasi ang pag-succeed ng batas ay dapat may pondo. Kaya tayo po ay nagko-question doon sa pagbabawas pondo sa edukasyon. Lalo-lalo na yung computer engineering na computer education para sa Department of Education, ano, na tinanggal sa 2025 budget. 12 billion ata yun ang tinanggal. Napakalaking pondo yun sana na magamit ng ating mga kabataan, pero tinanggal ng Kongreso. Yan po ay wala sa kanilang prioridad at ginamit ang pondo doon sa kanilang mga pork barrel na dapat hindi mangyayari. Kaya dapat palitan na nga natin yung ating mga kasalukuyan ng mga senador at kongresista na tinatanggalan ng budget ang edukasyon. Tinanggalan pa nga nila ng yung 74 billion na proposed budget sa 2025 ay para sa PhilHealth na kailangan talaga ng ating mga kababayan yung kalusugan. No? Nakikita ko na hirap talaga kapag magkasakit ka sa Pilipinas. Hindi lamang sakit pa sa ulo, sakit sa bulsa. So, yun ang ating prioridad kung tayo po ay mapili, edukasyon, kalusugan para sa ating mga mamamayan. At hindi natin bawasan dapat. Ayan po, no? Marami pa pong katanungan, pero dahil po ay tayo ay paubos na sa ating oras, ano po, at kailangan din pong magpahinga, no, ni Attorney Sunny. At bibigyan po natin ng pagkakataon si Attorney Sunny mamaya para magsalita at para ipahayag, no, ang kanyang sarili para iboto po natin siya. Pero yan po ay gagawin natin sa ating pagbabalik. Panoorin po muna natin ang paalala na ito mula sa Commission on Elections para sa pag-iwas sa fake news. Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon, ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa 100% sa pagsasagawa nito. Huli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local elections, pati na rin po ang BARM parliamentary elections. Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo? Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon, uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng deepfake. Katulad na napanood niyo kanina na animoy totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga itong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan ng COMELEC. Walang masamang magduda sa mga nababasa online dahil ang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Isang paalala mula sa Task Force KKK sa halalan ng Commission on Elections.
Yan po, sa pagpapatuloy po ng ating panayam kay Attorney Sani Matula, sa pagkakataong ito po, Attorney Sani, paano po or bakit namin kailangang iboto si Attorney Sani Matula? Nako po. So, yun po ang ating layunin para tayo ay makilala ninyo. So, ang kasalukuyang ginagawa natin ay pagpapakilala at mababa tayo sa awareness eh. Pero papakilala tayo, si Attorney Sani Matula po ay nanggaling sa mga manggagawa. Si Attorney Sani Matula po ay nag-aral, naging working students, although naging scholar tayo sa Mindanao State University. At tayo po pagkatapos natin sa Mindanao State University, nagtrabaho po tayo dito sa Metro Manila sa Ateneo Institute of Social Order. At siyempre, maliban dyan ay nagtrabaho tayo direkta sa Federation of Free Workers at mula noon hanggang ngayon ay nasa kilusang paggawa tayo. Tayo po ay naging abogado mula sa nag-graduate tayo sa Mindanao sa MLQU School of Law. At nagtuturo din tayo ngayon sa MLQU School of Law at sa dalawa pang universidad sa Metro Manila. Kaya po, hindi nyo po ikahiya ang isang manggagawa na naging abogado, nagtuturo ng batas, kaya may capability po tayo na maging senador ng Pilipinas. Walang tunay na makapagsalita para sa mga manggagawa maliban doon sa mga taong nanggagaling sa mga manggagawa. Kaya po, huwag po tayong matakot na ibigay sa isang manggagawa ang kapangyarihan. Dapat ang kapangyarihan ay hawakan ng mga manggagawa. Kaya mga kasama, isang abogado, dating manggagawa, ay makasama nyo sa Senado kung tayo po ay inyong iboto. Maraming salamat po at mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po Attorney Sani Matula sa iyong mga sagot at sa pagbabahagi sa iyong mga pananaw. Naway magtagumpay po kayo sa inyong mga layunin at sa inyong kandidatura mula po sa Usapang Positibo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na ito. Maraming salamat Dr. Ron at siyempre maraming salamat din sa inyong mga taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Yan po mga kababayan, nakakwentuhan at nakausap po natin, nakapanayam po natin si Attorney Sani Matula. At bukas po, ang makakasama po natin ay si Mr. Norman Marquez. Alas 6 po ng gabi, March 8. Bukas po yan, si Sir Norman Marquez. Muli po, dito po sa Usapang Positibo, magkita-kita po tayo bukas. Dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado, Boses ng Bayan, pagsusuri sa mga kandidato. Magandang gabi. Maligayang pagdating sa Usapang Positibo, kung saan binabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon, positibo, sa mundo puro ng ang mahalagang magtulungan tayo ng pagaganda at magtulungan tayo upang makagbigay ng